nagpapasalamat ako sa Panginoon at sa mga bukas puso ng mga kapatid natin na alam ko na nag-usap kami ni Brother Elmer na kung matutuloy ako, nakiusap ako sa kanya na siya yung tatayo. Pero nung nagkita kami, talagang sa atin wala yung greediness, no? Wala yung kahit na ako hindi ko kahit saan, kahit sa trabaho, kahit na sa ganitong bagay. Basta yung sa atin kasi naitatanim yung kung ano ang kalooban ng Diyos, no? Kasi siya yung nakakaalam ng mas mabuti para sa atin. Salamat sa Diyos, salamat kay Brother Elmer. Samahan ninyo muna ako sa pananalangin bago tayo bumasa sa kaloob ng Diyos sa atin. Praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po o Diyos sa iyong presensya, sa mga kapahayagan na kaloob sa amin. Tunay na makipot yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Paano ka namin mamahalin kung napakakibot? Kaya marami ang ayaw pumasok sa makibot. Hindi na kailangan pang mahalin ka. Sabihin lamang na naniniwala sila sa iyo. Yun ang ibig ng marami, O Diyos. Kaya marami ang pumapasok sa malapad na pintuan sapagkat walang kahirapan. Walang problema, wala silang problemang makaunawa pa sa mga malalalim, matataas na mga kapahayagan. Subalit sa mga pinili mo, nakakaunti yung pumapasok. Tunay na, O Diyos, na ang buhay na walang hanggan ay hindi pinupulit, hindi lang ito pupulutin, O Ama, at hindi lang ito pipitasin. Ito'y sasakripisyuhan, O Panginoong Diyos. Paano namin masasabi na I love you? I love Him. Bilinili mo kami sa iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Maring inaawit namin ang awitin na iyon, O Ama. Subalit marahil kung hindi nanamnamin ng malalim ang awitin na iyon, manggagaling lang ito sa bibig. Kaya hindi nangyayari sa mga buhay namin kung paano ka namin mamahalin ang buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip na siyang pangunahin mong utos sa amin. O Ama, tulungan mo kami na maganap sa aming mga buhay, maging mga mensahe ng mga awitin na yon, O Ama. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo po ako. Hindi ko kaya. Wala akong alam. Kaya humihingi ako ng tulong sa iyo. Humihingi ako ng gabay na tulungan mo ako. Ikaw ang mangusap. O Ama, ikaw ang magpaunawa sa mga kapatid ko sa anumang tatalakayin namin sa mga kalubong ito sa araw na ito. Puspusin mo ng iyong Espiritu Santo ang bawat puso ng mga kapatid ko, kaming lahat. Puspusin mo ng iyong Espiritu ang buong lugar na ito. O Ama, maging ang mga nagsisipakinig sa internet, palalimin mo ang mga pananampalataya. Patatagin mo, O Diyos, lalo na kung nalalapit namin na malapit na yung oras ng pagbabalik at pagsugo mo muli sa aming Panginoong Jesus. Bless us, O Lord God. We'll be blessed because we came. Amen. Thank you, Lord God, sa iyo pong lahat ng papuri, karangalan, kalwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 2, verse 1 to 4. Acts, sa Book of Acts. Book of Acts. Ito yung mga aksyon, ito yung mga ginawa ng mga sumunod sa Panginoong Hesus. No? Acts chapter 2, verse 1 hanggang 4. Ang sabi, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Napakaganda. They are all in one accord in one place. Nasa isang lugar at nagkakaisa sila, nagkakatipon sila. And suddenly, there came a sound from heaven. So yung sound hindi galing sa lupa, hindi galing sa pastor,
no? It came from heaven, the sound, no? As of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Ito yung Acts chapter 2 verse 1 to 4, no, kung paano sila nagkakaisa at dumating yung Holy Ghost, no? Ito ngayon, saan ngayon ang tao mananatili kundi dito, no? At sa mga itinuro ng Panginoon. Kaya kung itutuloy natin sa verse 41 at 42 pa ulit, diyan din sa Acts, no? Ito ngayon ang nangyari sa kanila nung tanggapin na nila ang Holy Ghost, no? Tandaan natin may Holy Ghost sila, no? Holy Spirit, Spirit of God ito. So yung mga tumanggap, ito ngayon, ang sabi dito sa 41, then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Tingnan nyo, no? Sa ngayon, noon 3,000. So ngayon, yung 1 ang hirap. No, yung 1 ngayon, mahirap. 1 soul, mahirap. Ngayon, noon, 3,000. Sa unang aral ng Pentecost, 3,000. Ngayon, ba't mahirap? Halos wala na. Halos wala na. Halos wala nang ililigtas yung Diyos sa mga maiwan. No? Kaya bakit mahirap tanggapin ngayon? Dahil hindi natin alam kung nasaan yung isa o yung dalawa. No? Itong net na ito, ng gospel net, iniitsa lang natin, at pagkahila mo sa gospel net, no? Hindi mga isda ang nahuli. Kaya itinatapon ulit, no? And then sa verse 42, last verse, no? And they continued steadfastly, matibay, no? In the apostles' doctrine. Tandaan natin, apostles' doctrine. Hindi doctrine ng apostles, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The three gods. Hindi doctrine ito. No? At hindi rin itinulo ng apostol yung baptism na magbabaptize sila in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Hindi yun ang doctrine. Ang doctrine, in the name of the Lord Jesus Christ. No? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Meron silang fellowship. Pagkakatipon na ganito, no? Sabi niya, and in breaking of bread, communion sa word. Communion sa word. And in prayers. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Siyang magdadagdag. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. Natutuwa ako sa mga sa mga patutuo. No, pagka tulad yun, may nangyari pero pagkatapos pagagalingin ng Panginoon, talagang walang magpapagaling kundi yung Diyos, mga kapatid. Bago kami nung pumasok ako sa loob, pumasok si Brother Elmer, sabi, nagtanungan kami tungkol kung nag-prepare ka na, Brad. Ikaw na kung ano. Hindi po, sabi niya, kung meron kayong nakahanda, sabi niya, kayo na po para hindi masira yung schedule, sabi niya. Sabi ko, salamat Brad sa pag-giveaway mo. Actually, sabi nga niya kanina, hindi tayo dapat mag-relax. Kaya lahat ng spare time, pagka meron kang vacant time, no? You read the messages, you read the Bible, tapos you start writing. And then, anytime, in season and out of season, God prepared you. Nakahanda ka. Kahit tulog ka, darating ang Panginoong Jesus, kukunin ka. No? Meron kang confidence. No?
Sabi pa namin kanina, talagang maraming unfair dito sa mundo. Totoo yan! Yung nararanasan ng ating, alam nyo mga kapatid, itong month na nakaraan, no? Lagi akong tinatanong ng boss namin, hanggang kailan nyo matatapos yung ano? Alam nyo yung buong yung makina namin, kung gaano kahaba yon. Mula dito hanggang doon sa mga gitara, mga kapatid. Babaklasin mo lahat yan. Tapos bibigyan ka ng tao, 2, 3 pa. Kaya minsan umaagal sila, puro masasakit yung katawan. Ako rin, masakit, kahit ngayon, masakit yung katawan ko. At hindi lang yun, no? Palilinis mo, i-inspectionin mo, i-assemblein ulit, no? Hindi lang yun, yung makinang yun. Tinest kahapon, pumasa na, salamat sa Panginoon. Alam nyo mga kapatid, kahit makina yan, kahit nagamit, nililihans ko kung, praise Panginoon, ayusin mo kagad ito na pumasa kagad para hindi na kami mapagod. Kasi kung pabalik-balik ka doon sa ano, mahirap. Alam nyo, dumadaing lahat, daming pagkabuhat mo doon sa tobar nung ano, talagang mabigat, talagang sasakit yung likod mo. Kaya maraming dumadaing. Hindi lang yun. Tapos bibigyan ka pa ng trabaho na yung isa na naman makina na ganyang kahaba, yung nagpapaandar ng eroplano, babaklasin mo lahat yun. Palilinis mo, pa-test mo, i-inspectionin, no? Tapos, ikaw lahat na naman doon. Kaya, sabi ko nga, kung titingnan lang nila siguro yung mga record na ito, wala na silang pangalan kung hindi yung paganyan na initial, Pag tiningnan mo dun sa front page, kung kanino initial, puro sa akin yung initial. Sabi ko, pero unfair, ano? Unfair, pero, alam ng Diyos ang lahat ng ito. Sabi ko, ang mahirap noon, no? Pumasa na yung makina, tapos na, pwede nang pagka-counting, ano na lang, mga laking ng mga, pagpipirmahan mo na yung mga ginawa, bakit may nakapirma na doon sa mga ginawa mo? Bakit? Takot sila na wala silang ginawa. Para kung titingnan nga naman, kasi one time, may yung commander namin, bumisita, tiningnan yung mga nagtatrabaho. Puro pirma namin yung mga nandun. Walang pirma yung mga Katari. May Katari pa kami kasama. No? Anong ginagawa ng mga ito? Paano nagchatcha lang yan tsaka nagkukwentuhan, nagbabasa ng dyaryo. Wala. No? So mula noon, kahit na hindi nila ginawa, no? Pinipirma nila. Kung minsan hindi pa tapos, pirmado na. Ganun ka unfair, no? Hindi pala yun, mga Katari yan yung mga Pranses, matatakaw na madadamot, no? Kala mo kung sino sila na magagaling. Pasalamat sila, puti yung kulay, pero yung puso itim. No? Puti yung kulay ng balat, pero itim yung puso. Biro mo, kukunin nila yung mga karangalan na gano'n, na hindi naman siya kahit isang tornilyo, sabi ko, walang hinawakan yan. Pagkatapos siya ang pipirma. Unfair, ano? Mga kapatid. Pero, mayroong Diyos na nakakakita. No? Mayroong Diyos na ang lahat na alam ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng maglihim sa Diyos, no? Ano ba itong binasa natin ngayon, no? Kailan nangyari ito? Day of Pentecost, no? Yung Pentecost na ito yung first pouring ng Holy Ghost. Dumating yung Holy Ghost sa mga mananampalataya, nagkakaisa sila doon sa upper room, no? At yung mga nandoon, natanggap nila yung Holy Ghost. At nag-speaking in tongues sila, nangaral sila. At pag tinuloy-tuloy natin ito, no? Madaanan lang ng anino ni na Peter, no? Gumagaling yung mga may sakit. Gaano ka-powerful yun, ano? Yung time na yun na yung unang time na yun. Kaya ang pamagat nito, where is this Pentecost now? Nasaan yung Pentecost na ito nung time na yun? Ba't nawala? Why it disappeared? Hindi na natin makita. Where is this Pentecost in the churches? Anong nangyari? Where? No?
Saan ba ito nag-fail? Ang Pentecost na ito at hindi na natin makita yung power. No? Yung sabi ng Panginoong Yesus, and ye shall receive power when the Holy Ghost is come unto you. Kung tatanggap tayo ng power, when the Holy Ghost is come unto you, pag dumating sa inyo, yung Holy Ghost, you will have power. Where is that power? If you lack faith, no, and you don't really believe the Lord Jesus Christ, you don't have that power. So gusto ng Diyos, ipaalala ngayon ito sa atin. Especially, sabi ni, kaya nga, ipinapaalala ito sa atin, no mga kapatid, nawala ito sa church. Kaya anong ginawa ng mga lingkod ng Panginoon? Anong sabi? Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints. Sabi niya, to the saints which are at Ephesus. Sinusulatan na niya ngayon yung mga churches. To the saints in Ephesus, sabi niya, and to the faithful in Christ Jesus. Sinusulatan na ngayon ng mga apostol. Ipinapaalala. Kanino? To the saints. Amen. And to the faithful in Christ Jesus. Hindi ito para sa sa lahat ng tao. Ito ay para dun sa pinili ng Diyos. No? Upang magpatuloy silang muli, balikan uli kung saan nagkamali. Ba't nawala ito? Gustong makita kasi ito ng Diyos sa mga saints. No? Yung iba nga, ini-impersonate pa ito eh. Buti pa yung iba, kahit pa paano, may alam sila, ini-impersonate. Yung mga saints nawawala pa. No? Hindi mag-manifest sa kanila. No? Ito yung the real Pentecost, no? Sa time natin, no? Why we cannot see anymore this Pentecost ng pouring. This is the former latter rain. Former rain, the pouring of the Holy Ghost. And the latter rain, kailangan makita ito ngayon sa atin. The pouring ng Holy Ghost, that we are poured by the Holy Spirit. No? Paano natin sasabihin na we love Him? Sinong magtuturo sa atin? Kaya, pansinin ninyo, hindi ito judgmental. No? Pakiramdaman lang natin ang sarili natin nung inaawit natin yung I love Him because He first loved me. He purchased, my salvation. Sabi, on that cross in Calvary. No? Anong pakiramdam ninyo nung kinakanta natin ito? How do you love that Jesus who was nailed in that cross of Calvary? Gaano natin siya kamahal? Nung kinakanta natin, gaano natin siya kamahal? Gaano kalalim sa puso natin nang gagaling yung salita na I love Him? Tandaan natin, mamaya sabi, meron kasi, ang Diyos kasi tumitingin siya, sabi sa puso, no? Sabi sa Psalm. Mamaya, titingnan natin yun, no? Titingnan natin yung mga facts kung paano nawala ang mga bagay na ito. Pag nalaman natin where it failed o kung saan yung mali, sabi nga na napagsishare ka natin na hindi inaalam ni Mary at ni Joseph na naiwan si Jesus 3 days na. So ang ginawa nila, because they have the right spirit, right yung spirit eh. Kaya ang desisyon, to go back. Babalik sila. And Jesus He is the Word. Saan matatagpuan yung Word? Nilagay kasi noon yung pangalan sa temple pa. Ngayon na kay Jesus Christ na yung pangalan. No? Pero sumasamba pa rin doon sa templo. Nagdadasal pa rin yung mga Hudyo hanggang ngayon sa templo. Kasi ang alam nila, nandoon pa yung pangalan ng Diyos. Kasi sabi niya, ilalagay niya yung pangalan niya doon sa templo. Ngayon, yung templong laman ngayon, hindi nila alam. Yung sinasabi niya na, gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa 3 araw.
Ang paningin nila, yung templong bato. Kasi alam nila, nandoon yung pangalan ng Diyos. Pero yung pangalan ng Diyos, wala na doon, inalis na. Nandoon na sa templong laman, kay Jesus Christ, nandoon yung pangalan ng Diyos. Kaya yung pangalan ng Diyos, Lord Jesus Christ, siya yung templong laman na sinasabi niya, gibain ninyo yung templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw. Nagtataka ngayon yung mga pariseo, pati yung mga apostol, 46 years nating itinayo ito. Si 46 years, kailan, madali ba yun o matagal? Dito ngayon, pag yung isang building na malaking, kahit ilang story ito, hindi naman siguro aabot ng 40 years, ay 46 years. Di ba? Baka yung 5 years lang, matagal na. Lugi na yung kumpanya dyan. Pagka 46 years kang nagtayo, no? Lugi na yung kontraktor. Mapipulos na, sabi nung no? Nung may-ari. Ang tagal. Baka naman pabanjing-banjing yung papagawa, yung gumagawa, Sabi nga nung Egyptian, why you are not working? Sabi ko, nung binabantayan ko dun sa tinatrabaho niya sa amin sa Air Force. Mapipulos, mapimas, sabi niya. Kasi walang sweldo, sabi niya. Paano ako magtatrabaho? Baka ganun. Pero doon, hindi naman ganun marahil, 46 years talaga nilang itinayo. So ngayon, balik tayo doon sa kung saan tayo nagkamali. Lahat tayo, merong mga pagkakamali. No, hindi mo sinasadya yun. You're just trapped on that body. In this body, sabi niya, you bypass your theophany. No? Natrap lang tayo sa katawan na ito, kaya tayo nagkakamali. No? Pero justified ka na, sabi niya. Amen. Justified ka. Now, we know something has happened. Pag tinignan natin, anong nangyari? May binigay ng mga example lang mga ating kapatid, sabi niya. Pansinin ninyo, sabi niya, yung mga great evangelist, sabi niya, did you hear Billy Graham? Sabi niya, Billy Graham, Jack Schuller, sabi niya, Oral Roberts, Tommy Hicks, Jimmy Swaggart, ang mga ito, talagang malalawak yung kanilang mga ministry, di ba, nung mga time na yon. Sabi niya, they got great revivals, sabi niya, nationwide. The sad thing is yet, sabi niya, it looks like it does not do any good. It does not look do any good. Parang walang mabuting nangyari. No? Merong great revival by the thousands. Sometimes, sabi niya, maybe 20,000 doon sa auditorium. Pero doon sa auditorium na ito, yung auditorium, hindi ipinapagamit ito ng libre. May bayad. Kaya, ang mga ito, sabi niya, obligado silang maningil sa mga mag-a-attend. Magbibigay ng mga, magsusulisit ng fund para may ibayad doon. No? Merong certain evangelist, ang sabi niya, a wonderful man, a fine man, sabi niya. He had a revival. Nagkaroon siya ng revival. Ang daming nag-attend. No? Ang daming nag-attend. Thousands of people came in, sabi niya, and gave their hearts to Christ. Oh. Binigay yung kanilang puso kay Jesus Christ, sabi niya. And on the research, sabi niya, of that revival, after a few weeks, they could not find even a little flock that is going on. Kahit na maliit lang na pagtitipon, wala silang makita. Bumalik uli dun sa parang walang nangyaring mabuti, sabi niya. So, bakit? They did not continue steadfastly, sabi niya, katulad ng nangyari doon sa Acts. What happened? What is wrong? Sabi niya, brothers and sisters, sabi niya, there are two things that we have to watch closely sa ating pananampalataya. Na sa pananampalatayang ito, sa paniniwala ng bawat tao sa buong mundo, thinking that they are saved. Sabi niya, but they are not. They are lost. Iniisip, ligtas din naman kahit na nasaan ka. But no. There is only one way of salvation. Isa lang ang paraan na maliligtas ang tao na pupunta ng langit. No? Ngayon, ang sabi nga, dalawang bagay ang dapat nating tingnan na mabuti.
titingnan natin ang sarili natin kung nasaan tayo. Yung mga hindi naniniwala, mananampalataya, no? Hindi mo na kailangang i-require. Pero yung naniniwala, maging nasa Catholic, Methodist, Protestant, Baptist, kahit saan pa. Kung titingnan ngayon ng lahat, kung nasaan ang kinalalagyan ng bawat isa, mayroong pananampalataya, sabi niya, intellectual faith. Ang paniniwala, naniniwala naman ako eh. Sabi niya, no? Karunungan. Dahil marunong, naiintindihan yung may faith, naniniwala. No? Sabi niya, itong bagay na ito, sabi niya, galing sa ulo. Galing sa isip. Yung paniniwala. Galing lang ito sa isip, sabi niya. Ang pangalawa, it is a born-again experience, sabi niya. It's not coming from the head. Hindi galing ito sa karunungan, sabi niya. It comes from the heart. Sabi niya. Kaya may experience mo. Ngayon, ang Diyos ngayon, gusto kong basahin yung sa 1 Samuel, no? 1 Samuel 16:7, mga kapatid. Kung gusto nyo basahin, tingnan natin, no? Ang Diyos, papalitan na niya ang haring si Saul. Akalain mo, sinong pumapalit? Magpapalit ng hari. Yung Diyos, papalitan niya yung hari. Sa ayaw at sa gusto nitong haring ito, papalitan siya. Kahit gusto pa niyang maging hari, hindi na pwede. Aalisin siya ng Diyos. So, ang Diyos ngayon, no, may propeta siya, susuguin niya yung propeta niya upang pumili kung sino. Yung propeta, tao. No? Yung propeta, tao ito. Pero ang Diyos, kinakausap yung propeta kung sino yung papahiran niya ng langis, kung sino yung pinili. Hindi yung propeta ang mamimili. Pero ang propeta, may paningin siya, tumitingin siya sa kanyang mga mata. No? So, iba-iba yung paningin ng propeta, iba yung paningin ng Diyos. No? Tingnan niyo mga kapatid. Kaya yung siyang pastor, kung ayaw na ng Diyos yung pastor, pero yung pastor magpipilit pa rin. Gusto pa rin tumayo. No? Kahit hindi na gagamitin ng Diyos. Yan ang malaking problema sa Kristyanismo sa panahon na ito. Ang akala ng tao, ginagamit pa siya, hindi na siya ginagamit ng Diyos. Ang akala ni Saul, dito, sa chapter 16 na ito, nandun pa yung Diyos, wala na. Bakit na umalis yung Diyos sa kanya? Sumuway siya sa sinabi ng Diyos. That's true. Amen. Sa ngayon, yung pagsuway ay paglabag sa sinabi ng Diyos. Paglabag. So, anong sabi niya? No? Kung babasahin natin ito, napakaganda. Kaya lang, yung verse 7 na lang. Ang sabi ng Diyos kay Samuel, no? Kasi yung magkakapatid ito, anak lahat ito ni Jesse. Di ba? Na doon pipili ng makakapalit ng hari na si Saul. Si Saul ang naghahari sa Israel. Papalitan na siya ng Diyos. At tingnan nyo, ang magpapalit sa kanya, Diyos, hindi tao. Walang pwedeng tao na makakapalit sa kanya. Yung pinili nga ng Diyos, gusto pa niyang patayin eh. No, anong sabi ngayon? Sabi, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha. Tumitingin si Samuel sa mukha. No? Sabi niya, o ang taas ng kanyang kataasan. Malaki, matipuno. No? Sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Hindi gaya ng pagtingin ng tao kasi, hey, himan na himan, malakas, talagang pwedeng maging hari. Di ba? Ngayon, ang sabi ng Diyos, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Tumitingin ang Panginoon sa puso.
So sa puso siya tumitingin. Look at, feel your heart, what is happening now to you. Baka hindi yung pagtingin ng Panginoon sa puso natin, iba. No? Pag tinitingnan tayo ng Panginoon, we cannot see Him, but we can feel Him. No? If He is filling all this place with His Spirit, be careful. Baka ang tingin ng Panginoon sa atin, iba. No? So, tumitingin siya sa puso. Ang taong espiritual, ang sabi, ang taong espiritual, nag-iisip siya, hindi sa utak, nag-iisip siya sa kanyang puso. At doon siya tinitingnan ng Diyos. Ang sabi ng ating kapatid, because there is no mental faculties in the heart, walang magtuturo sa iyong puso. See? Sinong natuto ng makras o umibig sa ating lahat? Kung minsan, sabi nga, love is blind, sabi nga nila eh. No? Hindi mo maturuan yung puso mo. No? Na, bakit dumadating yung kung minsan, umiibig, nakrakras ka? No, meron kang paghanga. Meron dumadating sa puso mo. Bakit natututong magmahal ito? No? Kung minsan, kahit na hindi ka ibig-ibig, minamahal eh. No? Kung minsan yung ayaw ng Diyos, yun pang gusto mo eh. No? Di ba? Kung minsan dumarating ang mga bagay nito. No? Kaya sabi nila, kapag umibig ang isang tao, hindi maturuan ng kanyang isip, ang kanyang puso, mahirap. Because ang alam, it's just pump blood. Sabi niya, and purifying it. Sabi niya. So, ganun yung sa puso, ang paningin lang ng tao. Parang taga-pump lang ng blood ito, ipupurify. Pagkatapos, magsisirculate ulit na naman sa ano. No? Parang ganun lang yung isip ng tao. Ngayon, merong nakita ang mga doktor, ang mga scientists, sabi niya, in the human heart, sabi niya, scientists found out that there is a little compartment that even blood cells don't exist in there. Meron daw maliit na bakante doon. Wala man silang makita kahit na blood cells o walang laman. Walang laman yung maliit na portion. Sabi niya. And they could not find it into animal's heart, only in human hearts. Sa animal heart, buo. Pero sa tao, merong halo. Meron doon. Sabi niya, and they found out that, sabi niya, the occupied place of the soul, where the Spirit of God meet the man's soul. Doon pala kinakatagpo, doon na tumitira yung Diyos pagka ang tao ay sa Diyos siya. No? May halo. Dumating lang sa isip ko mga kapatid, ang sabi kasi, sa animals, walang ganun na portion doon sa puso ng animals, no, na halo. Ngayon nagkaroon ng intermarriage sa Genesis chapter 6. Yung sons of God nagkaroon ng intermarrying to the daughters of men. Tandaan natin, these daughters of men, they are the descendants of Cain. And Cain came from the devil, came from the serpent. No, he is a seed of the serpent. So, Cain is an animal. Cain is an animal, but he is in the form of a man. Na parang tao. No? Ngayon, ang seed kasi nanggagaling ito sa male. Sa lalaki nanggagaling. So, si Cain galing siya sa male serpent, animal. Right? Ngayon, ipinunla ito kay Eve. At ipinanganak ni Eve. So, he is a seed of the serpent, a seed of the animal.
So ngayon, bakit tinatawag ng Panginoong Hesukristo ang mga Pariseo na sila ay sa mga lahi ng ulupong? Lahi sila ng ahas, lahi sila ng serpent. Sabi ng prophet, yung mga animals, wala silang halo sa puso. Yung anak lang ng Diyos ang meron. Yung human being lang. Pero parehong nakatayo ito. They look like the same. Kung minsan, mas maganda pa sila sa tao talaga. No? Sabi ko kaya marahil ang mga ito, no? Hindi nila matanggap ang salita ng Diyos ng mga Pariseo, mga Pharisees na kinakausap ni Jesus Christ, na sinasabihan niya na lahi sila ng ulupong. Kahit na si John the Baptist, sinasabi niya na lahi sila ng ahas. Right? Sabi ko, because they are seed of the serpent. They are not really human being. That's why they reject the Lord Jesus Christ. They are animals. Sabi ng prophet, these are strong words. That it might hurt the feeling of masasaktan kasi nakakaintindi yung seeds of the serpents. Nakakausap. Di ba sa Garden of Eden, nakakausap kasi ito. No? Yung serpent, nakakapakipag-usap siya. So, yung pakikipag-usap na ito, up to this time, they are also talking like men. Like human beings. But inside the heart, there is no halo. Walang mapagpahingahan ng Diyos doon sa puso. So, kung walang halo doon, hindi makatira yung Diyos doon, I'm sorry for those who, no? They are seeds of the serpent. And they are not really human being. They are not sons and daughters of God. They are sons and daughters of the serpent. They belong to the animal kingdom. Masakit, no? Parang ano, but that was the Bible. Kung matututo tayo na umunawa sa mga salita ng Diyos, it looks like hurting somebody's feeling, no? But no. This is the Word of God. But we cannot do anything, no? Kaya nga yung sulat ni Paul, exclusive. It is not for the seeds of the serpents. It is for the saints and to the faithful in the name of Jesus Christ. So specific si Paul. Yung ina-addressa niya ng sulat ay sa mga saints lang. Not for the public. Hindi para sa public. Kasi gustong i-remind ni Paul ang nawala sa kanila na Pentecost para maibalik uli yung power, yung pouring ng Holy Spirit. And then, kung pour out tayo ng Holy Spirit, no? Babalik sa atin ang power na ipinangako ng Panginoong Hesukristo. That was the born-again experience. Kasi papasok ka ng langit. And without this, no? Those who rejected it hanggang sa yung mga papasok hanggang sa yung mapapahamak hanggang sa white throne judgment, they are not from God. They are from the serpent. Kaya nga may yung serpent seed. Dalawa itong seed. No, seed of the woman from the Lord Jesus Christ. At seed ng serpent. At ito hindi magkakasundo. At sa unang panahon, mayroong physical battle, labanan, at spiritual. Pag hindi ka naniwala, papatayin ka ng mga serpent seed. See? Pagka ngayon naman, hindi ito labanan na magsasaksakan kayo. Labanan ito spiritual. No, sa salita ng Diyos. Kaya dito mo makikilala ngayon yung serpent seed at saka yung sons and daughters of God. Kaya watch closely, sabi ng prophet, watch closely where you are standing. Where is your faith? Sabi niya, anchored. Kung saan ka naka-anchor yung faith mo. Baka naka-anchor ito sa religion, hindi doon sa faith na ini-introduce ni Jesus.
No, mga kapatid. So, it was sent, sabi niya, ano ba yung mga saints na ito? Yung mga saints, sabi niya, that means, saints means sanctified. Sabi na natin, kapatid. So, it was sent to the sanctified saints, yung letter na ito. To the sanctified saints. Pagka nasa sa iyo ang bagay na ito, naintindihan mo, sabi niya, saints or to the faithful in Christ Jesus, hindi ito kung kani-kanino itong sulat ni Paul, no? Ito ay para lamang sa mga saints and faithful. So one time si Paul ay he speak to the Corinthians, sabi niya, because he noticed, napansin ni Paul yung mga taga-Corinthians, they are always after blessings and spiritual gifts, di ba? Nangungusap siya ng mga spiritual gifts. At saka yung blessings, kung nagbibigay ka ng konti, mag-aani ka ng konti. Sabi niya, kung nagbibigay ka ng marami, mag-aani ka ng marami. So yung iba ngayon, para marami yung maani, magbibigay sila ng marami. Pero wala sa puso. Kasi, Panginoon ha, nagbigay ako ng 100, balik mo ito ng 100 times ha. Di ba? Ngayon naman, yung mga spiritual gifts, nung maabutan rin tayo ni Paul, yung mga tao, merong tongue, merong prophecy, merong iba-iba, no? Merong healing. Ngayon, itong mga ito, ang naging problema, ayaw na nilang umalis doon. Yun ay gift. Tandaan natin, ang gift, kapag ibinigay yung gift, no? Hindi sumasama kagad yung giver ng gift. Halimbawa, binigyan kita ng gift, hindi ako kasama doon sa gift. Binigay ko lang sa iyo yan. Para sa iyo. Pero hindi ibig sabihin kasama ako. Pero dito naman sa spiritual, kailangan kasama yung tagapagbigay. Yan ang kabaliktaran. No? Ngayon yung mga tao, gusto nila yung gift, ayaw nila yung tagapagbigay ng gift. Saan nawala? Nawala yung Pentecost. Yung nagbigay yung nag-pour out ng Holy Ghost. Nawala. May problema. Kaya may problema sa church eh. Yung mga ginawa ko, higit pang gawa, yung gagawin ninyo, sabi ni Jesus. Hindi magawa kayo ng church, but you start practicing. Simulan natin mga kapatid na makita ng church na ito ay ginagamit ng Panginoon. No? Paul, no? He is speaking, sabi niya. Pag pinasin natin, when he speak to the Ephesians, sabi niya, nakita niya, solid gospel yung mga taga-Epeso, no? Paul is speaking here of what God did for us before the foundation of the world. Now, we believe in the security of the church. Naniniwala naman tayo eh. Naniniwala din sila noon, no? As long as you are in the body of Christ, you are secured. As long as you are in the body of Christ, you are secured. And you will not wander around. No? Look at the world today. Yung religious religions. See? Yung religions ngayon, kung wala ka sa pure word, you are wandering. No? Kung minsan, sabi nga, yung presumptions, yung presumptus na presuming na, iniisip mo sa sarili mo na save ka naman eh. Sabi kasi, kanina nga, yung sa exhortation, sabi kasi, you just believe the Lord Jesus Christ, accept Jesus, and you will be saved. Hindi ganun kamura. Yung salvation, no? Tanggapin mo lang si Jesus, sabi niya. Yung pagtanggap kay Jesus, hindi lang sa bibig. No? Hindi mo murahin ang Panginoon. No? Ginawang mumurahin ng mga mananampalataya sa panahon na ito. So ang sabi, stay in Christ Jesus. Stay with the Word. Kahit na mayroon, huwag kang aalis, huwag kang lalabas. And the church, yung church,
foreordained to appear before Him. No? Mag-a-appear itong church na ito sa Panginoon. Lahat ng pinili sa buong mundo, saan man sa sulok ng mundo, haharap tayo sa Panginoon. No? At sa pagharap sa Panginoon, nagre-require ang Biblia kasi holy yan eh. No? So, dahil holy siya, nagre-require siya ng holiness. No? So, haharap kang holy, blameless, without spot, without wrinkles. Yung mga wrinkles na ito, mga kapatid, no? Hindi nga alam kung paano ipaayos ito kay Belo kung minsan yung mga tao no? Oh. No? Pagdating doon, pagharap mo sa kanya, wala na lahat ito. Wala yung uugod-ugod. Wala yung may arthritis. Wala yung may high blood pressure. Wala yung may mataas yung blood sugar. Wala yung malalabo yung mata. Perfect. Nahaharap ito sa Diyos. Wala nang luluha. Wala nang mamumroblema. Hindi na tayo makikipagtrabaho sa mga busadong mga yan. No? No? Pagdating ng Judgment Day sa White Throne, be sure you are there. No? You will judge this world. Sabi ng Corinthians, don't you know that the saints will judge the world? Kaya nga, ganun mag-address si Paul. Sabi niya, to the saints. Sabi niya, to the saints. Kasi yung saints, judge yung world. Itong sanlibutan na ito, ang mag-judge yung saints. Di ba? O, nabasa niyo mga kapatid sa Corinthians, yung mga saints ang mag-judge ng sanlibutan na ito. And even the fallen angels. Tingnan niyo yung privilege na binigay ng Panginoon. Tapos ayaw natin. Aba, kapag ayaw ninyo sa ganun na ikaw ang mag-judge, o ikaw yung i-judge. Ayaw mo di ba? Pero wala ka sa tamang isip pag ganun. No? Kung nasa tamang isip tayo, hindi mo pipiliin yung ikaw yung hahatulan. Ibig sabihin, pwede kang guilty, pwedeng hindi. Malamang guilty. O pag guilty, hell. Di ba? So, nire-require tayo ng Diyos na ganito na without spot, without wrinkles, and without blemish. Aba, pag ganito, maganda ito, perfect ka. Perfect ka sa paningin ng Panginoon. No? Yung saints, sabi, hinahanap niya yung kaligtasan niya na with fear and trembling. No? May takot siya sa Diyos. No? Kasi gusto niyang maligtas. What happened to the original Pentecost? Sabi nung ating kapatid. And where is the Pentecost in the churches today? Sa church ng Diyos, nasaan? Hinahanap Kung nasaan yung Pentecost na ito, na yung mga mananampalataya, pour out sila ng Holy Ghost. Sinasa sa mga end-time message believer yung Pentecost na ito. Why they friends each one another. And this, not only all the religion. If you you belong to one religion, meron kang friends dyan. Hindi ka pwedeng mag-attend sa iba. Hindi ganun yung in-introduce ni Jesus Christ no? If you are saints, you can go to your fellow saints. No? Kung merong saints dito pa sa iba, sa Wakra, kung saints ang mga ito, you can go also with them. Walang prohibition, walang ipinagbabawal because you are both saints. No? Pero bakit ayaw? The serpent won't like it. The serpent won't agree with this. Hindi mag-a-agree yung serpent ng ganun. No? Basta yung sa inyo, yung sa amin. That's not the word of Jesus Christ. That's the word of the serpent. No? Kaya ganun ang nangyayari. No, wala yung Pentecost, wala yung pouring ng Holy Ghost sa pagtinignan natin. But let us do it. No, makita yung we are poured out by the Holy Ghost. Na makita sa atin. Na ang mga bagay na sinabi ng Panginoon ay gagawin din natin. So if we go back and find out when God made His first man, He made him in His own image. Di ba? Image ng Diyos yung siya image and likeness Alam natin, God is a spirit and He had to make a spirit man.
So, doon pa lang, mayroon ng utos sa kanya. So, Paul mentioned predestination. No? He speaks back, pag tinignan natin, bakit predestinated yung tao? Merong hindi naniniwala sa predestination. Ngayon, paano predestinated? Paano tayo predestinated na maliligtas tayo? Because, in the foreknowledge of God, alam niya na tatanggap ka, susunod ka sa sinabi ng Diyos. By the foreknowledge of God, alam niya kung sino yung tatanggap at kung sino yung magre-reject. Alam na ng Diyos. No? So ngayon, foreknowledge, sabi niya, look back to predestination naman. Vice versa. Bakit alam niya? Bakit alam ng Diyos na predestinated ka? Kasi sa foreknowledge niya, tatanggap ka. So kahit pagbalikarin mo, magkarugtong yung foreknowledge at saka yung predestination. Kapag ka predestinated ka, alam ng Diyos by foreknowledge. Sa foreknowledge ng Diyos, alam niya, predestinated ka. So, ganun yung sa Diyos. No? So, in other words, God did not say, now, I will make a man like this. Sabi niya, gagawin kong ganito, sabi niya. And the other one, like this. Sabi niya, hindi ganun. But in order to be God, He had to know from the beginning, sabi niya, up to the end. Kailangan alam ng Diyos, yung from beginning up to the ending. That was foreknowledge. Alam ng Diyos ang lahat. So kahit na sabi ng ating kapatid, kahit na kumurap ka, alam ng Diyos na kumurap ka. No? Pag natulog ka, alam ng Diyos kung tulog ka o hindi. Pagka natutuwa ka sa salita ng Diyos, alam ng Diyos, may lumulundag sa puso mo. No? There's something bubbling there. Doon sa loob pala, nandoon yung Holy Ghost sa loob. Sa loob, doon sa halo. Kaya patirahin natin siya doon, mga kapatid. Then he can say this would happen and that would happen. Alam ng Diyos by foreknowledge, no? Because He was God and He knowed everything that would take place. Alam ng Diyos kung ano pa yung mangyayari. We don't know the future, but we know who holds the future. Amen. Alam natin, magiging certain ang iyong pananampalataya, ang iyong kaligtasan, if you know Him and you obey Him. Why you call me Lord, Lord, and you do not do my commandments, sabi niya. You do not follow what I say unto you. Ba't yung tinatawag akong Panginoon, Panginoon, sabi niya? Hindi niyo sinusunod yung sinabi ko sa inyo. Tingnan niyo yung mga panunumbat ng Panginoong Hesus, no? Marami yung tumatawag, Panginoon, nangaral kami sa iyong pangalan. Panginoon, gumawa kami ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Panginoon, nagpagaling kami ng mga may sakit sa iyong pangalan. Hindi ko kayo nakikilala. Bakit tatlo yung Diyos mo? Di ba? Because they left the original Pentecost. Iniwan nila yung original teaching. Pumasok sila sa idea ng tao. Pumasok sila sa influensya ng tao. Ano ang influensya ng tao? No? Lalo na kung binibigyan ka, mayaman ka, no? May influensya yung tao. Nakakahiya naman, utang na loob ko ito. Laki ng utang na loob ko sa kanya, pagkatapos hindi ako sasama sa kanya. Sumama ka because of that, no? Yung utang na loob. Totoo ito. It happened in this church. Di ba? Alam ko, may mali, pero respeto na lang yun, sabi kay pastor. Di ba? It happened. Nakakahiya naman, laki ng utang na loob ko kasi nung papunta ako dito, sa kanila ako tumuloy. So kahit mali, sama na lang. Nangyari yan. No? Dahil doon sa utang na loob. Utang na loob, kasi doon tumira kina pastor nung papunta dito eh. Nakakahiya naman kung aalis siya kay pastor. So i-compromise mo na yung word, yung salita ng Diyos. In exchange na doon sa utang na loob. Sabi ko nga, kung magkakaroon tayo ng utang na loob, magkaroon ka na ng utang na loob kay Jesus. Ipinapako yung sarili para lang tayo maligtas. Tapos,
Yung mahalagang yun, yung pag hindi nabigyan ng utang na loob. Di ba? Aba, kung magkakaroon tayo ng utang na loob, sumama na lang tayo sa tatay at nanay natin. Kahit na saan sila nakalagay. No? Tingnan din yung utang na loob ng isang Nepali na Buddhist. Ang sabi niya, hindi ako aalis, sabi niya, sa pagiging Buddhist kasi utang ko sa nanay ko at sa tatay ko, sabi niya, they are the one who created me. See? Sila daw ang naglalang sa kanya nung magsama yung tatay at nanay, nabuo siya. So, yung creator, yung nanay at tatay. No? Tingnan nyo mga kapatid. So, ganun ang mga pangyayari. Hindi tayo maililigtas ng ganung bagay. No? Marami kasi yung mga ganun na mga pangyayari. So ngayon, ang sabi, now God set you there and give you a place. He like you to be original. Gusto ng Diyos maging original tayo na katulad ng hindi lang doon sa Day of Pentecost. Maging original tayo katulad ng creation kay Adan na original na hindi namamatay, hindi tumatanda, hindi nagkakasakit. No? God don't like impersonators or actors, sabi niya, like the Pharisees. Alam niyo yung mga Pharisees, sabi niya, ang ibig sabihin ng Pharisees, actors. Sabi na natin kapatid. Ano yung mga actors, sabi niya, impersonators. Di ba? Si Willie Nepomuceno, magaling mag-impersonate ng boses ng kung kahit sino-sino eh. Di ba? Gagayahin niya si Marcos, pero hindi naman siya si Marcos. Ginagaya lang niya. Ini-impersonate niya. No? So, sa panahon natin, sabi niya, maraming actors. No? Ginagaya yung pagiging Kristiyano, but they are not really there. They are not really Christians, sabi. Ginaya lang yung pagiging Kristiyano. Sabi ng message, no? So they are impersonators, they are Pharisees. No? Thinking na parang siya, para isipin ng mga tao na siya nga yun. Kung hindi mo nga naman nakikita, napakinggan mo, no? Si Marcos to, sabi. Pero kasi hindi mo nakikita yung nagsasalita eh. Pero yung boses, Marcos na Marcos. Di ba? Sorry sa mga example lang yun, mga kapatid. Mas ibig ng Diyos na tayo ay maging original. Original. Yung original ba yung pagsamba natin, no? Hindi yung kumakanta ka. Tinitingnan mo yung katabi mo. Pataas-taas ng kamay. Nakakahiya man magtaas ng kamay. Di? Magtaas ka sa Panginoon, mga kapatid, di ba? So, kung tayo ay wala kay Kristo, o hindi tayo makakapangusap ng patungkol sa salita ng Diyos. No? Tiyak na baka magre-reason tayo katulad pagka nagkaroon ng doubt. So, against the word, tiyak na puro reasoning ang maririnig mo sa hindi talaga mananampalataya. At pati buhay at pananalita natin ay hindi na maaayon sa kalooban ng Diyos kung hindi tayo tumanggap sa Kanya. No? But nung kinanta na, I love Him, sabi niya, and I believe Him, that's why I'm here trying to get everybody to believe Him, sabi ng ating kapatid. Pinagsisikapan ko na paniwalaan ninyo siya, sabi niya. Bakit? Sabi niya, kasi sa panahon ngayon, people claim to be Christian, sabi niya. Nagkiklaim na mga Kristiyano naman sila or trying to act like Christians but down in their heart, sabi niya, sa kaibuturan ng kanilang puso, sabi niya, they don't have the peace of God in their heart. There is no halo there. Walang halo. No? Kapag walang halo dun sa puso na matitirhan yung Diyos, sabi niya, they are seed of that
serpent. When you are really saved, sabi niya, pag ikaw ay saved talaga, He changes you. Sabi niya, binabago ka niya, binabago yung isip mo, binabago yung puso mo, sabi niya. Hindi ka na kailangang mag-act ng katulad ng mga Pharisees na naniniwala naman sila, pero nasa harap na nila si Jesus, hindi nila makilala. No? They are impersonators, sabi niya. Ini-impersonate lang nila yung pananampalataya. Itinuturo nila na dapat maniwala. Pero deep in their heart, wala. Kaya sabi niya, they are seed of the serpent. Mga kapatid. Masakit yun, ha? Sabihin ni Jesus Christ na, you are of your father, the devil. Tandaan natin na hindi nga natin sinasabi na sa personal sa tao na eh. Nakikita lang natin. Because you have that eagle eye. Nakikita mo, habang tumataas ang mga kapahayagan mo sa salita ng Diyos, nakikita mo kung ano talaga ang kaharap mo, ano talaga ang tao, kung ano talaga ang bawat bagay sa mundo. Kasi ginagamit ng Diyos ang lahat ng ito, no? Para makita ng saints. Hindi siya madadaya ngayon. Alam niya, ay, hindi sa Diyos ito. Makaharap mo pa lang yung tao, bukasan pa lang kayo ng bibig ninyo, alam mo ito kung mananampalataya o hindi. Buksan mo. See? Pag pinili ng Diyos, pagka bumanggit ka na, una ang Panginoon, kung anong kalooban ng Panginoon. See? Yung palang pumupukaw na, doon sa puso, doon sa nananahan doon sa puso ng isang tao. See? Hanggang tatanggapin niya ito. There is like a magnet pulling him. No? Hinahatak siya. No? Because he's from God. Amen. No? Sabihin nyo ba na, ewan ko, maramdaman nawa natin, bumaon ito ng malalim sa mga puso natin. No, mga kapatid? Kasi kung save ka, no? You don't have to act like the Pharisees. You will act natural. Amen. No? Yung pagiging saints mo, yung pagiging anak ng Diyos, normal lang mo ikikilos ito. No? Hindi na kailangan na mag-impersonate ka na, magbibihis ka pa ng kung ano-ano. No. Hindi na. Sabi raw, may nagtanong nga sa ating kapatid, no? Sabi, nung itinanong siya, Brother Branham, sabi niya, isn't Satan a creator? Hindi ba creator si Satan? Sabi niya. Then, sabi ng ating kapatid, he said, only God is the creator. Ang Diyos lang ang creator. The man said, how did evil get there? Sabi niya, if Satan did not create it. Sino bang nag-create ng evil? Sabi niya, ng masama. Tapos ang sabi ng ating kapatid, evil is not a creation. Sabi niya, Satan cannot create, but he can pervert what God has created. Amen. Pe-pervert lang ni Satan yung ginawa ng Diyos. Yung ginawa niya, tama, gagawin ni Satan, mali. Oh. Sabi niya, yung pagdami ng tao, sabi niya, it's by the word. Sabi niya. So, dahil may free will ang isang tao na mamili. Yun ang kalayaan ng tao na mamili ng gusto niya. Ang pagdami ng tao, katulad ng kay Jesus nung ipanganak siya, by the spoken word of God. Sabi. So ngayon, meron din naman nakalagay doon na tree of knowledge of good and evil, ano? Dapat yung tree of life, yung word of God, ito yung paraan para dumami yung tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So meron naman na tree of knowledge of good and evil, no? Magkahalo ito, hybrid. Knowledge of good, may good naman eh. But there is evil also. Di ba? So hindi pwede na ito ngayon, yung hybrid ay mag-produce ng pure word.
Yung ipoproduce ng pure word, eternal life. Yung ipoproduce ng tree of knowledge of good and evil is death. Kamatayan. Hybridization cause death. So, if the teaching is hybrid, yung itinuturo sa inyo ay hybrid, may mix ng good and evil, you will die. Kaya gusto tayong ibalik ng Diyos sa original food, original na pagkain spiritual para tayo magkaroon ng eternal na buhay. He wants you to put it back. God wants you to put back to the original creation na eternal ka, hindi ka mamamatay. So, but now, anong nangyari? Where is that Pentecost na ipinor out yung Holy Ghost para ibalik uli yung tao doon sa original creation ng Diyos na magiging eternal? Kung hindi darating yun sa atin, wala yung original na Pentecost na ito sa atin, paano ka makakabalik doon sa original na creation ng Diyos na mababody change ka? Di ba, pag bumalik ka doon, na-pour out ka ng Holy Ghost, yung seal mo, Holy Ghost, mga kapatid, babalik ka doon sa original creation ng Diyos. Yan ang titingnan ng Diyos sa iyo. Yung selyo mo, tanda mo kasi yan eh. Yan ang sign, yan ang tanda mo na bumalik ka nga sa Kanya. Pag wala yun, mga kapatid, pag wala yun sa isang tao, nandun siya sa kabila. Nandun siya sa other side ng fixed golf. No? So, ganun yung mga tao, tingnan ninyo, tandaan natin, yung nagtanong sa kapatid, preacher. Hindi alam ng preacher, no? Creator din si Satan. Eh. Alam niyo ba na hindi si Satan ang nag-create ng evil? Di ba? Hindi naman siya eh. Inilagay lang yung evil doon. Di ba? Kaya yung tao, mamimili siya, evil ba ang gusto? Di ba? Saan ba yun? Dito sa Isaiah yun eh, di ba? Yung Diyos, siya rin yung naglikha ng Isaiah 45:7, mga kapatid. Because of being Satan is the devil, the evil lahat yung ginagawa niya, di ba? Sabi ni Prophet Isaiah, para hindi tayo mawala doon sa sinabi nung siyang manggagawa na creator daw si Satan, siyang nag-create ng evil. Hindi. Parang itong tree of knowledge of good and evil at saka yung tree of life, no? Mamimili lang yung tao pero nandoon para malaman ng Diyos kung sumusunod ka talaga sa Kanya. Nasabi ng Biblia, I form the light and create darkness, sabi ng Diyos, no? I make peace, sabi ng Diyos, and create evil. Sabi niya, I, the Lord, do all these things. So, nandoon yung peace, nandoon yung evil, no? Nandoon yung darkness, siyang nag-create nito, ang Diyos. Para yung tree of knowledge of good and evil. Nakalagay yan, side by side. Nandoon sa gitna ng Garden of Eden. No? Mamimili yung tao ngayon, si Eve at saka si Adan, no? Mananatili ba sila dito sa tree of life, word of God? Hanggang nananatili sila doon, they are eternal. But once na lumabas ka sa word of God, walang pagiging eternal. So they went out from being eternal, on that eternal state of being. Lumabas sila through reasoning kay Satan. Nakipag-usap
Nakipag-usap kasi sila doon sa serpent na possessed ni Satan. Pero kung hindi siya lumabas doon sa word, lumabas siya sa word eh. Nakipag-usap siya. No? Lumabas siya sa boundary ng word. Si Eve. Kaya natanggap niya. So ngayon, nandyan yung pareho, mamimili ngayon. Gagawa ka ba ng evil o gagawa ka ng good? Good lang. Yung word lang. No? So Satan cannot create. God created good, no? And Satan perverted it to evil. Yung good, no? Pinervert ni Satan, ginawang evil, masama. Tapos sabi, if your mind and heart all does not agree with God's word and believe that He is the Lord Jesus resurrected from the dead, and no place, sabi niya, in your heart, yet you belong to a church, and yet you belong to a church. Nagsisimba ka naman every Friday, every Sunday. No, nakikipag-aralan ka pa. But in your mind and in your heart, you do not agree with the word. Hindi ka nag-agree. Hindi, mas mataas yung utos ng Panginoon kaysa sa utos ng mga apostol. So, you do not agree. No? Dapat makita yung reconciliation ng mga ito. Sabi niya. And no place in your heart. Wala yung katotohanan, walang puwang sa puso ang katotohanan ng salita ng Diyos, pero nasa church ka, sabi niya, nagsisimba ka doon, be careful. You might have a perverted mind and heart, sabi niya. Baka perverted yung mind mo at saka yung puso mo. Pinervert na pala ni Satan. Hindi mo alam. No? Dinaya ka na pala ni Satan. Hindi mo alam. No? At hindi siya gagamit ng pangit. No? Ay, kung may sungay si Satanas, lumapit siya sa iyo, may buntot siya, tapos may pantusok siya yung 3 tulis na ganyan. Takbuhan mo siya. Nakakatakot yung itsura. Pero hindi ganun eh. Ang ipakikita niya ngayon, maganda. Oh. Maganda. Hindi kanya pagpapakitaan ng pangit para ipapakita niya sa iyo mukhang multo, paano ka lalapit sa kanya. Ang ipakikita niya ngayon mukhang maganda. No? Kaya nga yung mga mata, it is pleasant unto your eyes. Sabi niya. O pag tiningnan mo yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung mga gamit magaganda, doon ka nabibighani kagad. Now many people claim to be Christian, sabi niya, or trying to act like Christian, but down in their heart, they don't have the peace of God, sabi niya. So ganun mga kapatid, no? Acts natural, sabi. Baka meron daw tayong perverted mind. Perverted mind and perverted heart. Kasi nakita tayo ng Diyos, nakita na tayo ng Diyos kung gaano tayo, kung tinanggap ba natin o hindi, no? Alam ng Diyos sa puso natin. God foreseen, no? He ordained a church that was to appear before Him. Alam na ng Diyos na merong church na ilalapit sa Kanya. Ilalapit siya ng Panginoon, yung body, yung katawan ng Panginoon, which is the church. At naniniwala din naman tayo, merong mga reformers, no? Merong reformation. Nagsimula yung reformation na ito kay Luther, mga kapatid. Luther came out preaching justification by faith. This is yung dark ages, no? Nagkaroon kasi ng dark ages. Anong dark ages na ito? Dilim ng katuruan for 1,500 years. Tingnan ninyo, hindi pa nga tayo nabuhay ng kahit na wala pang 50 sa inyo. Akong pinakamatanda sa inyo siguro dito. 65 ako. No? Yung 1,500 years na ito, sa ilang araw nga lang o isang
oras kung perverted ito at tinanggap ito. Napakabilis ng pandaraya, no? Mabilis mandaya si Satan, no? Tapos ang sabi, Luther is a God's man. The man of the hour. Siya yung man of the hour nung mag-protest sila sa Catholic Church. He is Martin Luther, no? He is a priest from the Catholic. Lumabas siya sa Catholic kasi nabasa niya sa Biblia, mali yung mga turo ng Catholic. Pare siya, itiniwalag siya. No? Kasi bakit pinababayad yung kaligtasan? Nasabi, wala namang bayad yung kaligtasan. Ba't nagbabayad pa? Bakit may penitensya? Bakit? Dami. No? So, lumabas siya, ginamit siya ng Diyos, meron siyang message. Kaya, nung mabasa niya ang Biblia, nag-protest siya sa Catholic na mali yung ginagawa ng Catholic, no? So yung Dark Ages na ito, parang it is a type of the wilderness. Sabi niya, Israel had a pillar of fire and pillar of clouds, and they followed it day and night. So meron silang ganun na yung pillar of clouds, no? Alam natin, tinawag ni Paul yung pillar of fire dun sa nung ma-meet niya, papunta siya ng Damascus. Nung makita niya, ang addressing niya Lord, sabi niya. Kasi, Saul, why thou persecutest me? Sabi niya. Who art thou? Lord, who art thou? Sabi niya. Lord means Elohim. Yung Diyos na sumusunod sa kanila sa Old Testament. No? So alam ni Paul, no, mga kapatid. And as he did it in natural for Israel, he has done it in the spiritual for the church. Ganun yung ginawa ng Diyos. Ginamit niya si Martin Luther. The first one to see the pillar of fire move on with this message. Si Martin Luther, inilalabas na niya yung mga nakulong sa mga maling turo ng Catholic. Ang sabi niya, the just shall live by faith. And they follow Martin Luther. Yung message niya, sumunod sila, lumabas sila sa Catholic. No? That was the light. Yung liwanag sa salita ng Diyos. Pero mali pa yung Godhead nila doon. Naniniwala sila sa baptism in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Ganun pa rin ang baptism. Mali pa rin yung Godhead nila. Doon sa time na yun. No? Sabi nga ng ating kapatid, the fatal mistake, when Luther died, they organized a church and became Lutheran. Kaya naging Lutheran yung mga may mababasa kayo na Lutheran church, no? Mayroong mga churches na ganito. Bakit nag-organize sila nung mamatay? Ayaw na nila, the pillar of fire, no? Begin to move out. Nag-move ulit. But the Lutheran could not move because they already had their doctrines. Meron na silang mga doktrina na bumakod sa kanila. Hindi na sila makalabas doon. Ayaw na nila. Bakit ayaw? Tingnan ninyo. Doon sa mga nagsilabas sa Catholic, namumuhay pa sila ng marumi. Lasenggo, sugarol, babaero, lahat. Nandoon pa rin. Pero lumabas sila naniwala sila sa sinabi ni Luther. Kasi yan ang first message. Hindi pa mabigat, ano? So pag lumabas ka kasama ni Luther, justified ka as saved. Kaya lang, nag-move uli ito. Yung pillar of fire ito, nag-move ulit. Nagbigay ng message ang Diyos, no? So when God shows new revelation, they could not believe. Hindi sila makapaniwala. So there was merong lumitaw na isang lalaki ulit. Ang pangalan, John Wesley. John Wesley, ang pangalan, no? And John Wesley, he saw the vision, the pillar of fire. And he understood it. Naintindihan niya. He saw the second message of grace, no? Is the message of sanctification. Kailangan,
Hindi ka lamang justified, masasanctified ka, mamumuhay ka ng malinis. Ayaw mamuhay, ayaw iwanan yung mga luma, yung mga bisyo, no? Yung dating paniniwala nila, ayaw nila kasi masarap nga naman magbisyo di ba? Sabi nga kanina, kung manginginom ka noon, makita mo yung beer na pinagpapawisan may ganyo ka na parang sarap lagukin Pero dahil may requirement ang Diyos na kailangan mamuhay ka ng malinis, kailangan iwanan mo yun. Gaano man kasarap yan. Gaano man kasarap yung pag nilagok mo, yung pinagpapawisan na beer, no? Hindi mo mahawakan, hindi mo malagok kasi ang kapalit doon, hell. Sige, malalamigan yung mare-refresh yung lalamunan hanggang sa tiyan, no? Pero pagdating dito, yung kapalit naman yan, mainit. Nalamigan nga yung lalamunan, mainit naman yung pupuntahan mo. Di ba? Impyerno yung pupuntahan mo na pagka ayaw mo pa yun, no? Yun ang kapalit doon. And the Lutheran cannot go to this message because it's not their doctrine. May sarili na silang doktrina Ang bawat relihiyon, tandaan natin, meron silang katuruan. Sa Catholic nga, meron silang defender of faith. Kung paano idedepensahan yung kanilang paniniwala. Pag sinabi mong hindi pwede yung mga rebulto, ayaw ng Diyos. Hindi naman namin sinasamba tingin mo? Kung larawan ni Jesus yan, sabi niya, kung larawan ng tatay mo yan, aalisin mo? Parang may katwiran, Pero maling katwiran. May katwiran naman, kaya lang mali. No? Yun ang mga mali ng maraming tao. Mga katwiran, mali naman yung katwiran. No? Ayaw ng Diyos. Hindi naman tayo yung ayaw, yung Diyos Pero yung kakatwiran, kung litrato ng tatay mo yan, aalisin mo. Bakit yung litrato ba ng tatay mo nasa altar? Yung litrato ng tatay mo nasa simbahan? Humaharap ka ba doon sa litrato ng tao? Tatay, patawarin mo po ako. Sasabihin mo doon sa tatay mo, doon sa litrato niya? Hindi naman yung mga litrato ng mga santo, ginawang rebulto, nilalaki ng mga tao. No? Kung matatakot ka pa pagka patay yung ilaw, biglang tapos yun ang nakapakapa mo doon, baka no? Kung buhay lang yun sasampalin ka ni na Saint Paul no? ni na San Pedro Bakit tinuturo na namin sa inyo na sa Panginoong Hesus kayo sumamba, tapos ako yung sasambahin mo? Sabi niya, baka batukan ka ni San Pedro doon, no? Hindi naman ako sabungero, nilagyan niyo akong manok, sabi. Tumilaok lang yung manok, nilagyan niyo ako ng manok. Tingnan niyo yung mga, kung paano nagkamali yung mga ito, Ginawa niyo akong sabungero, sabi niya. Wala akong alam sa manok, sabi niya. Isda yung alam ko, sabi niya. Amen. Dahil mangingisda ako, sabi niya. Yun, baka sabihin ni San Pedro ng gano'n sa mga tao, no? Tingnan niyo, pag makita mo yung simbahan doon sa amin doon, para silang mga gwardiya doon sa mga mga poste. Tigi-tigi isang poste sila, no? Dapat lagyan ng mga Armalite yung mga yun Para gwardiya na lang sila doon. Tingnan niyo kung paano, mga kapatid. Nilagyan ng 10 Commandments yung harap ng simbahan. Nung nakita na bawal yung mga rebulto, pinabaklas mo ng pare yung 10 Commandments, no? Kasi marami lang nagtatanong, hindi pala pwede yung rebulto, Father Bakit may rebulto tayo? Baklasin na lang ulit. Binaklas na, wala na ngayon. Tinanggal na doon sa simbahan nila, mga kapatid. Tingnan niyo yung mga kagagawan ng mga ito. Pero wala kang magagawa. These are the serpent seed Mga serpent seed kasi ito. I'm sorry, no? Pag serpent seed, sabi, mga hayop ito na nagmukhang tao. Mukhang masakit pero totoo. Mukha lang tao kasi mukha namang tao yung serpent Kaya lang wala itong espiritu ng Diyos. Mukha lang tao. Kung papupuntahin sa iyo ng Diyos nga naman, yung hindi kapanipaniwala. Kaya nga, nagmukhang kapanipaniwala sila hindi ka ba naman naniniwala? Nakaputi pa yan.
kayong magagawa ng mga kalukuhan. Sabi niya, gaganunin ka, ang lambing magsalita. No? Di ba, pag nagsalita sa sa nangaral? So, doon mo makikilala. Paano mo makikilala? Sabi niya, sa salita ng Diyos. By their fruit, you will know them, mga kapatid. So, dumating si Wesley, tinuro ito. Ayaw maniwala. Then they organized, sabi niya again, and made a church called Methodist. Sorry, yun ang nasa message eh. Sabi niya, ito daw yung pagkakasunod-sunod. Sabi niya, said, we believe in this, sabi niya, and that's it. See, every time the revelations move on, they cannot move because they are bounded with their doctrines and they are organized. Organisado sila. Mahirap mo, kaya hindi mo pwedeng i-convert mo yung buong Catholic na mababorn again. No. But there are eagle inside there. Oh, lumabas yung mga eagle nung narinig nila yung Father Eagle na screaming, narinig nila, come out! Eagles! Oh, lumabas yung mga eagles. No? Eagle lang naman yung tinawag eh. Hindi naman pwedeng, chicken! Sabi nila, hindi naman yung sigaw chicken eh. Eagles. Yung eagles lang yung lalabas. Hindi mo pwedeng palabasin yung yung mga manok. No? Yung agila lang ang lalabas. Hindi kayang lumipad ng chicken, no, sa mataas na bakod. Mataas yung bakod ng doctrine eh. Pero yung eagle, kaya niyang liparan yung bakod. No? Because he is eagle. Oh. Can't you see yourself, eagles? Kung paano tayo itinipo ng Diyos na isang agila? Then there was again a group of people called themselves Pentecostals. Naku, tumaas na tumaas. Mula sa mga, tumaas na tumaas. They saw the pillar of fire and received the Holy Ghost and received the gift of tongues. Kaya nga doon sa Pentecostal pa, they were Pentecost. Sabi, bakit nagsasalita ng language natin itong mga ito? Alam nyo, yung speaking in tongue, hindi, culture yun eh. No? Culture tapos, anong ibig sabihin nun, manang? Sabi, hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng pinagsasabi niya. No? Pero, hindi, basta speaking in tongue yan. Yung speaking in tongue, halimbawa, Pilipino tayo, no? Tapos merong Francis, merong iba-ibang language. Kasi halo-halo sila doon eh. Tapos, yung Arabo ngayon, magagsisi kayo, sabi nung Arabo o yung Francis. Kung hindi kayo magsisisi, sabi niya, gugunawin ng Diyos ito, mapapahamak kayo. Bakit marunong magtagalog to? Sabi niya. Oh. Day of Pentecost yun. Ha? Nagsasalita sila ng wika ng iba para maintindihan. Hindi ang dalasyen, dalabakan. Tapos sabi niya, na-slain silang lahat, sabi niya. Ganun pala yung ma-pour out ng Holy Spirit. Anong Holy Spirit? Evil Spirit na nga yung, Holy Spirit pa rin yung paningin. Evil Spirit na yung dumadating sa kanila. No? So, ganun mga kapatid na pahamak. So, ngayon, meron silang, ang mga Pentecostals, no? Siyempre, nung nakapag-tank sila, no? Tuwang-tuwa sila. Inabutan nga ni Paul, ganun yung nila eh. Kaya sinasabi niya sa mga taga-Corinthians, merong maytang, merong prophecy, merong healing, ang hirap baguhin ngayon itong mga ito. Inaralan ni Paul. Kaya yung may right spirit naman, sumunod. Laging yung tama ang espiritu ng Diyos, ang humatak sa kanya, laging sumusunod yung may tamang espiritu. Pero yung wrong spirit, mga kapatid, kahit batakin mo pa yun, matanggal na yung kamay sa katawan, hindi mo mahahatak yan. Ganun ang pagkakatali, no? They are bind, sabi ng prophet, they are bind of those gifts. Sabi niya, natali sila doon. Bakit? Ibig mo sabihin, wala akong Holy Spirit?
Nakakapag-speaking in tongue ako? Yan na. Nagpalakas na ngayon ng loob yung speaking in tongue. Pero yung nagbigay ng speaking in tongue, wala. Wala doon sa kanya. Di ba? Gumaling nga siya eh. Nung pinag-pray ko eh. Mayroong healing. Pero yung healer, wala. Gift kasi ito. Gift. No, mga kapatid. Now, everyone, sabi niya, you will hear them saying, anong sasabihin nila? Kami yung tama. Bakit? Ibig sabihin, kayo lang yung tama. Nag-away yung mga protestante, yung mga metodista, hindi na magpuntahan, yung mga baptist. Wala na. Sabi niya. Kanya-kanyang bakod na sila. Sabi ng iglesia, kami yung tama. Pag pumasok ka sa iglesia, ligtas ka na. Sabi niya, kahit na ano pang gawin mo. Ligtas ka na. Sabi, kami yung tama. See? Kung kami yung mali, sabi niya, tingnan ninyo, sabi niya, nung dumating yung Yolanda, nagbagsakan lahat yung mga simbahan ninyo. Sabi niya, yung simbahan lang namin ang natira. Bakit? Hindi naman yung simbahan ng pruweba, hindi yung bato eh. Ang pruweba, bakit? Kailan bumagsak yung 2,000 years ago na nakasulat yung mga ito? Yung bato ng mga kapahayagan na ito, yung salita ng Diyos, hindi may bagsak. Dami nang nagsunog ng mga ganito. Pero hindi nila mabagsak, hindi nila mapatao. Bakit? Kaya nga yung church ng Panginoong Jesus, ang sabi niya, upon this rock, I will build my church. And the gates of hell, yung gates kanina na malapad na sinasabi ni Brother Johnny, ng exhorter. And the gates of hell shall not prevail against it. Hindi mananaig yung mga gate na ito. Amen. Yung mga gates of hell. Amen. Lahat ng maling turo, gates of hell ito, papunta lahat ng impyerno ito. No, mga kapatid. Hindi pwedeng baguhin yung sinabi ng Panginoon, no? So people's right sa panahon na ito, lahat magsasabing tama. Tayo, hindi tayo ang tama. Ang Panginoong Jesus, yung salita niya, ang tama. Pag sumama ka doon sa tama, tama ka rin. Pero hindi mo pwede ikaw sabihin na ikaw yung tama. Sige nga, kung ikaw yung tama, bakit nagkakamali ka pa? Maya-maya lang, baka magkamali ka na naman. Diba? So, hindi tayo ang tama. Ang tama, ang salita ng Diyos, yung Diyos lang ang tama. Ang Panginoong Jesus. Pag sumama ka sa Kanya, nasa tama ka. Yung nasa tama ang kukunin. No? See what the devil did? He came along with them. Yung mga naiiwan, mga nag-organize, sumama yung devil sa kanila, sabi ng kapatid. No? And the devil taught them to organize para matibay yung organisasyon. No? And they draw fences, sabi niya, and lines you can see today. The boundaries they made. Makikita niyo yung boundary na ginawa nila. Yung bakod na ginawa nila. Anong bumabakod? Hindi literal na bakod na ganyan na. Mga kapatid? Yung bakod ng doktrina. Bakod ng katuruan. Yan ang fence nila. No? Kung tutulad lang tayo, sabi ng prophet kay Eliseo, kay Elisha, kung tutulad lang tayo kay Elisha, si Elijah mararapture na. No? Ano yung spirit ni Elisha? Alam niya kasi mararapture si Eliseo. Ay si Elijah, no? Sabi ni Elijah ngayon, maghintay ka dito, sabi niya. Sinabihan ako ng Panginoon na pupunta ako sa Bethel, sabi niya. Pero tingnan niyo si Eliseo. Sabi ni Eliseo, buhay ang Panginoon at buhay ang iyong kaluluwa. Hindi kita iiwan. So, maganda, no? Hindi kita. Nagsabi uli si Elijah, sabi niya, pupunta siya sa Jericho, sabi niya, buhay ang Panginoon, buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Hindi, lagi siyang sumasama. Tapos pupunta siya sa Jordan, ang sabi, magmaiwan ka na dito, sabi niya kay Eliseo. Hindi kita iiwan, sabi niya, hindi buhay ang Panginoon, buhay ang iyong kaluluwa, hindi kita iiwan. Ayaw niyang iwanan talaga. Anong gusto mo? Sabi ngayon ni Elijah. Anong gusto mo? Sabi niya kay Eliseo.
Sabi niya, what I shall do for thee, sabi niya, before I be taken away from thee. Bago ako kukunin sa iyo, ano ba ang gusto mo sa akin? Sabi niya. Right spirit, tingnan nyo. And Eliseo said, I pray thee, let a double portion of thy spirit. Holy Ghost kasi nandoon kay Elijah kasi mararapture siya. No? Hindi siya mamamatay, mararapture siya. Yung double portion ng spirit mo, mapasa akin, sabi niya. Mabigat yung hiningi mo, sabi niya. Pero kung anong kalooban ng Diyos, yun ang mangyayari. Ano siya, persistent siya na talagang ayaw niyang iwan. Alam niya may mangyayari. No? Sabi niya, now Elijah, tinipo ng ating kapatid ngayon, now Elijah, type Jesus Christ, sabi niya. Tinipo niya, binigyan niya ng type. No? Being translated, sabi niya, and Elisha type the church. Type ng church si Elisha, that was to take place and finish his ministry with a double portion. Sino may double portion? Yung church. Kaya nga, yung mga ginawa ko, sabi ni Jesus, nasaan si Jesus? He was translated. No? He is in heaven. Na-translate siya. Pero yung church, iniwanan niya. Iniwan niya yung double portion ng spirit niya. Tipo ng ni Elisha, ang church, may double portion na tipo ng Panginoong Jesus, si Elijah. Diba? Ang tipo ni Elijah ay si Jesus. Tipo ito mga kapatid, paano? Kasi si Elijah, iniakyat siya sa langit. Si Jesus Christ, umakyat siya sa langit. Diba? Yung church naman, type natin si naiwan. Naiwan pa tayo ngayon eh. Yung type ni Elisha, tayo. Naiwan pa tayo, nandoon ang Panginoon. Ha? Ngayon, meron tayong double portion ng Spirit ng Panginoong Jesus na higit pang mga dakilang gawa ang gagawin nyo sa mga ginawa ko. Double portion. Di ba? So ngayon, imaginein natin, no? Elisha keeping his eyes to Elijah. Laging nakafocus yung tingin niya kay Elijah. So yung church, laging nakafocus yung tingin kay Jesus. Hindi, wag kayong titingin-tingin sa iba, no? So this is the trouble to the church today. They keep one eye to the world, sa salibutan, and one eye to God. Oh, di sabi parang duling kasi yung kabila nakatingin dito. Pareho niyang ginagawa kasi ito, no? Yung parang tree of knowledge of good and evil, gagawa ng mabuti, gagawa ng mali, no? Elisha kept his eyes on Elijah. Hindi niya inaalis. Kung type natin si Elisha, tinitingnan niya lagi si Elijah kasi aalis siya eh. Hindi niya inaalis yung paningin niya sa kanya. Ngayon, type natin si Elisha, hindi natin inaalis ang paningin natin kay Jesus. Look unto Jesus. Sabi nga ng Biblia, look unto Jesus, who is the author and finisher of your faith. Siya ang author and finisher ng faith natin. So ngayon, after, sabi niya, itong si Elijah, sabi niya, after a while, chariots of fire and horses of fire came down, galing sa langit. And Elijah stepped upon it and went, sabi niya, sumama siya. Pumasok siya sa mga chariots, no? Umakyat siya at dinala siya sa langit. Tandaan natin, galing sa langit, hindi galing sa lupa. Walang chariots of fire dito sa lupa, no? Nanggagaling ito sa langit. So kung may kabayo dito, may kabayo doon. Galing yung mga kabayo dito, may mga kabayo dun sa langit. No, yung mga nakikita natin, galing dun ito, nalalang ito, dun sa hindi natin nakikita, to the unseen, mga kapatid. Kung may ubas dito, may ubas doon. Kaya iinom pa tayo ng katas ng ubas doon. And as he went up, he pulled off his mantle. Yung mantle niya, yung inihampas sa tubig, nung magkukross sa Jordan. No? He pulled his mantle, sabi niya, that struck the river of Jordan to make a path through that. Sabi niya,
to make a path through death. Kasi kung hindi sila makakalabas, mamamatay sila. Ang i-cross nila, Jordan. No? And threw it back to Elisha. Sabi niya, initya ito kay Elisha. He picked it up and put it on. So ngayon, sabi niya, it is a very beautiful type of Christ and us. Tayo. Very beautiful type ito natin at saka kay Jesus Christ. The mantle, sabi niya, itong mantle na ito, it type the Holy Ghost. See? The Holy Ghost, the double portion. The double portion of Elijah, no? Type ng mantle, ibinigay ngayon kay Elisha. Kaya mayroong mantle ang church, meron siyang double portion ng nag-itsa. No? Pag meron kayong tanong, mamaya, mga kapatid. The mantle type the Holy Ghost, thrown by Elijah before he went to heaven. Bago dumating si Jesus Christ, iniwanan tayo ng mantle, which is the Lord Jesus, which is the Holy Ghost. No? And we took the mantle and put it on. It's the Holy Ghost, Holy Spirit, which we put on. Elisha got the double portion as we are now. Meron siyang double portion si Elisha at meron double portion yung church, no? With the mantle, sabi niya, with that mantle, the Holy Spirit, we will cross Jordan. We will cross Jordan, which is death. Jesus said, the things that I do, sabi niya, shall you do, sabi niya, and greater than this. Ganun yung sabi ng Panginoon. So when we cross Jordan, which is death. Paano ka nakapag-cross ng Jordan? When you got the Holy Ghost. Amen. You cross death. Hindi ka na mamamatay. We go into the veil. Saan ka pupunta? When you have crossed Jordan, which is death, you got the Holy Ghost. Makakapag-cross ka sa Jordan, no? Makro-cross mo na yung death. Wala ka ng death. Magiging eternal ka. Sabi niya, saan ka pupunta kapag may Holy Ghost ka na? Sabi niya, you go, sabi niya, we go into that veil inside on the presence of God to that holy of holies. Doon ka na papunta. Amen. No? You will walk side by side with Christ. Praise God. Amen. Amen. So ito yung sabi niya. Bakit? Sabi nga niya sa Corinthians, having predestinated us unto the adoptions as sons and daughters of God by the Lord Jesus Christ. Magiging anak ka ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Paano? Paano ka magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo? See? Simple lang. Simple. Di ba? Ang Panginoong Hesus ay anak ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos? Asawahin mo yung anak ng Diyos, magiging anak ka ng Diyos. See? Hindi ko anak si Brother Perry, hindi ko anak si Brother Hilbert. Pero naging anak ko sila because of Amet and Pay. Di ba? Naging anak ko sila. So, magiging anak tayo ng Diyos kung mapapangasawa mo ang anak ng Diyos, which is the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya merong marriage. Amen. Praise God. Nag-introduce ng marriage ang Biblia. Kapag hindi mo na pangasawa ang Panginoong Hesukristo, you are not a son, you are not a daughter of God. No? Kung hindi ka, sa kabila ka. Hindi tatanggap ng illegitimate ang Panginoon, no? Ayaw nyo ba? Sabi na natin, don't you love this world? Sabi niya, anak ka ng Diyos pala. Makikilala mo yung sarili mo, anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng kung sino-sino. Anak ka ng Diyos. No? Kunti na lang, mga kapatid. Okay ba? Meron kasing ano dito sa batas, no? There are some who disagree with this sabi niya, because it's not for them. Kasi kahit yung marriage ng
lang sa Panginoon at saka yung church, hindi nila naintindihan, hindi nila matanggap. Kasi, bakit? Merong nangatwiran na, bakit? Kung lalaki ka, mapapangasawa mo si Jesus, parang merong bakla sa isa. No? Hindi ganun, mga kapatid. This is spiritual marriage between word, salita, no? At saka tayo. Hindi katulad ng iniisip ng iba. Sa Old Testament, sabi ng ating kapatid, merong law of placing a son. Kung paano magiging yung anak, kahit na anak na, hindi pa pwedeng gawin na kung paano ilalagay ito. Babasahin ko na lang sa inyo. When the father had born a boy into his house, he was a son. When he was born, anak siya nung ipanganak. But he was given a tutor by the father. Bibigyan muna, kasi ito yung law. Bibigyan muna ng tutor ng father. The tutor will raise the child and brought word to the father all the time. Nagbibigay ito ng information lagi sa father, no? How the child is progressing, kung paano ito sa paglaki niya. After the child becomes at a certain age, if he had been worthy, kung ito'y worthy, sabi niya, the child and absolutely right, then there was a certain things to take place, sabi niya. The father will take to the public. The father will take it to the public and declare he was born of the family as a son na anak niya. If unworthy, he was not given any inheritance. Kung hindi worthy, he was not given an inheritance, sabi niya. Yet, just a son. Yet, just a son. Anak lang, sabi niya. Pero, wala siyang inheritance. Ngayon, ang sabi, it is like Israel, sabi niya, will not take place for the rapture, yet as a son. Sabi niya, tulad ng Israel. Anak lang, pero hindi sila naging worthy, sabi niya. They were given a tutor, but the tutor, which is the Holy Ghost, hindi nila tinanggap. The Lord Jesus Christ came to them, at hindi nila tinanggap yung sariling kanya, sabi niya, di ba? Yung sariling kanya, which is Israel, they did not receive Jesus Christ. No? Which is the tutor to them in that time. So sabi niya, kung hindi worthy, hindi sila pamamanahin. Yan. Hindi katulad ng anak, pag worthy, magmamana siyang magiging inherit sa father. Now, the reason why the church is not progressing, they put walls on its denomination. Kaya hindi nagpo-progress yung mga churches, sabi niya. Kapag ka nagbakod na ito, kahit na yung mga nasa end time message, hindi na magpo-progress ito, sabi niya. Because hindi, the Lord Jesus Christ, He is not the author of fencing, making denomination, no? Hindi niya pinapayagan yung ganun. Ayaw niya. And ngayon, dahil naging denomination siya, and sasabihin nila, I am a Protestant, I am a Catholic, I am a Baptist, I belong to this church and church like this. Sabi niya, merong mga bakod dito, sabi niya, hindi na makakakilos yung Diyos doon. Hindi na sila magpo-progress sa kapahayagan. Hindi na sila tataas sa mga kaunawaan. Kung ano yung mga turo lang doon sa loob nito, o mga doktrina ng bawat relihiyon, yun lang ang ituturo. Hindi na pwedeng ituro yung Godhead. Meron palang yung first creation pala ng Diyos, ay yung theophany body, the Word na nakikita doon sa langit. That was the Alpha. Hindi na malalaman yung Alpha at yung Omega. Basta meron lang silang nababasa, I am the Alpha and the Omega. Yung tutukuyin nila ngayon, yung nakitang si Jesus lang. Yung nakitang laman, yun lang ang tutukuyin nila na Alpha and Omega. Pero yung Alpha and Omega, meron ng Alpha doon sa langit, at yung Omega, ang Panginoong Jesucristo. Yun ang beginning at yun ang ending. He was the firstborn of every creature na sinasabi ng Biblia. Hindi nila may re-reconcile ngayon yung Colossians na sinasabi sa Colossians. Di ba? Hindi na lalago sa ganun ang mga churches ngayon. Hindi na rin sila lalago sa baptism. See? Ang titingnan nilang baptism na tama, yung sinabi ni Jesus Christ na baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Hindi na nila i-analyze ito na ang baptism
na Father, Son, Holy Ghost ay name. Sabi niya na name ng Father, Son, Holy Ghost. Hindi na i-analyze ito. Hindi na pag-iisipan ng malalim. Basta yun ang mataas. Sinabi ni Jesus. Hindi na i-consider yung baptism na inireveal ng Diyos sa mga apostol na in the name of the Lord Jesus Christ. And that was the name of the Father, Son, Holy Ghost. Bautismado sana sila ng dalawang ito. Acts 2:38 at saka yung Matthew chapter 28 verse 19. No, pag nabautis mo sa in the name of the Lord Jesus Christ, automatic bautismado ka sa dalawang ito. Pag binautismuhan ka sa Matthew 28:19, Father, Son, Holy Ghost, hindi ka nabautismuhan sa pangalan. That's right. Diba? Amen. Walang forgiveness ng sin, walang kapatawaran ng kasalanan. So, doon lang mapapatawad ang kasalanan. Ano, mga kapatid? So, ngayon, pagka nagsasabi sila na protestant ako, Catholic ako, ganito, no? They put walls, no? They put walls. And, sabi niya, let the word, sabi niya, wherever you are, sabi niya, kahit saan ka, kung yung word, kahit may pangalan sana, na ganun, sabi niya, kung yung word, pure word, ang itinuturo, no, tumataas ang mga kapahayagan, no, hindi na nanatili dun sa, hindi stagnant, sabi niya, wala sanang problema. Di ba? Kahit na sabihin mo na Catholic ka, kung kasama kang tumataas dun sa salita ng Diyos, walang problema. Kaya lang hindi, naiwan na. Kasi nag-organize na, nagbakod. Kaya hindi makataas. No? Hindi rin makalabas yung mga nando doon kasi yung mga manok hindi makalabas kasi may bakod no mataas. Kaya agila lang yung nakakalabas. So brothers and sisters, sabi niya, no? The brothers and sisters will work for one cause. Sabi ng ating kapatid, in going to kingdom of heaven, kingdom of God. Magkakaisa tayo yung mga anak ng Diyos. Magkakaisa ito na magkakasamang magtatrabaho para magpapalakasan. Kasi iisang cause nito yung makapunta tayo ng langit, mga kapatid. So paano natin sasabihin na pupunta tayo ng langit kung hindi man natin katulad ng kinanta natin, I love Him, mahal natin ang Diyos. Baka yung naibibigay natin na love sa Diyos, yung pileo. Hindi yung agapaw. No? Na kung pileo, minsan, kahit na nasa denomination ka, paano yung pileo? Ipagtatanggol mo yung denomination mo. Ipagtatanggol mo yung relihiyon mo. Kasi mahal mo yung relihiyon. That's pileo. Pero kung mahal mo yung Diyos, ang ipagtatanggol mo, yung agapaw love, ang nasa iyo, no? Ipagtatanggol mo ang Panginoong Hesus Kristo. Ipagtatanggol mo, didepensahan mo ang salita ng Diyos. That was the agapaw. No? Ngayon, merong divine love, sabi niya, now the divine love of God, agapaw, that binds our hearts together in Christian fellowship and love. Yun ang magbabayin sa atin, mga kapatid. Yung pag-ibig ng Diyos. And for the love of God, you can shout, sabi niya, you can shout hallelujah. You can shout praise God. No? You can say amen. Anong sabi ng hallelujah? Sabi ng ating kapatid, praise God. Praise our God. Ano yung ibig sabihin ng amen? So be it. So be it. Yung sinabi ng Diyos. No? Seek the giver, sabi niya, rather than the gift. There's nothing wrong with the gifts. They are wonderful. They're dandy. Sabi niya, dandy. No? Dandy. But, if the giver is with you, you'll have the gifts, both the giver and the gift. Amen. The giver will make you live a pure life, a holy life. He will adopt the people into His own beloved body, which is the church. And when the rapture comes, you'll be found without spot, without wrinkles, without blemish, no? Because you are living in the presence of the King. This is the secret, sabi niya. Now, at present, the Pentecost failed to see it. They like gift rather than the
giver of gift. Mas gusto nila yung gift kaysa sa giver. No? Yun ang nangyari, sabi niya. Paano mararapture ang mga ito? Sabi niya. Now, can't you see the sons and daughters of God? Can't you see the sons and daughters of the serpent? So God bless you, brothers and sisters. Praise God. Magsitayo muna tayo. Magsitayo muna tayo at si Brother Elmer ang magko-closing prayer. Praise God. Samahan ninyo muna ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming pong salamat sa mga nakalipas na oras sa message o Diyos. Mula sa simula ng gawain hanggang sa message, sa mga awiting mga handog sa iyo. Salamat po, O Diyos. Nawa, bumaon po sa mga puso namin ang ipinarating mo na salita, mga banal mong salita, O Diyos. Nawa, matagpuan namin muli yung nangyari sa Day of Pentecost, na poured out sila ng Holy Ghost, O Ama, makita sa amin sa mga panahong ito, O Diyos. Salamat po sa paggamit mo sa iyong maliit na lingkod, O Diyos. Sa iyo po ang lahat-lahat ng papuri, lahat ng karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. O Ama, ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you, brothers and sisters.